Magandang araw pong muli mga kapistolero. Madalas ba kayong nagda-dry firing? Lalo ngayon, medyo umuulan na naman lagi. Hindi tayo makapunta sa mga range. So wala tayong ibang choice kundi nasa bahay at nagpa-practice ng dry firing. Pero pag nagpa-practice tayo ng dry firing, gumagamit ba kayo ng mga dummy rounds? O yung tinatawag na snap caps? Gaya po nito. Ito ay snap caps. Hindi po ito tunay na bala. May mga gumagamit po nito para sa pagda-dry firing. At yan po mga kapistolero ang pag-uusapan natin. Yan ang magiging topic natin. Dapat bang gumamit ng snap caps o dummy rounds kapag tayo ay nagda-dry firing o hindi na to kailangan? Medyo hati po ang opinion dito ng gun community. Kasi yung iba sinasabi, matagal ko nang ginagawa yung nagda-dry firing ako, wala naman snap caps, wala namang nasisira sa baril ko. Well, yung iba, ang sabi, may nasisira sa parts ng baril nila dahil hindi sila gumagamit ng snap caps. So ano muna ang snap caps? Ang snap caps ay yung mga kunwaring bala, gaya po nito. Ito ay para sa 12 gauge. Ito naman ay para sa 5.56. Ginagamit po ang snap caps para i-simulate ang isang tunay na bala. Gaya po nito, snap caps na 9mm. So, meron na tayong bala sa loob ng chamber na nagsisimulate ng isang tunay na bala. At pwede na natin i-practice na mag-dry fire tayo. Pero teka, may mga nagtatanong naman sa atin na masama bang mag-dry firing ng walang snap caps o yung dummy rounds? Isa-isa po natin sasagutin yun. At mga kapistolero, unahin po natin yung tungkol sa 22 LR, yung 22 long rifle na bala. Sa mga 22 LR o yung tinatawag ng rimfire cartridge, yung primer kasi niyan nandun sa gilid ng bala, doon sa pinakailalim niya, yung basyo. So, doon tumatama yung firing pin. At kapag walang bala yung baril mo or snap caps, yung firing pin tatama po siya mismo doon sa barrel ng baril. At kapag lagi po niyong ginagawa ito, sa malamang madadamage po ang inyong firing pin o kaya yung barrel mismo ng inyong baril. At ito, may nagtanong naman sa atin, paano naman daw yung 38 na revolver, hindi bola? O, madadamage ba yon kapag walang dummy rounds o snap cap? Ang sagot, depende po sa revolvers. Yung mga lumang revolvers na lumang modelo, sa malamang madadamage po yun. Kasi yung firing pin niya, nakadugtong lang dun sa parang pinaka-hammer niya. At kung lagi po niyong ginagawa yung dry firing na yun, masisira po yung part na yun, malulusen po yun. Pero sa mga modern revolvers na yung firing pin niya ay naka-incorporate na mismo dun sa body niya at yung hammer na tumatama ay wala doon yung firing pin, safe daw yun. Actually, sinabi yun ng mga experts sa revolver. Sir, paano naman yung mga modern firearms? Gaya po ng mga polymer striker-fired pistol, gaya po ng Glock, Taurus, etc. Dito, hati po ang opinion ng gun community. May mga nagsasabi, hindi mo na kailangan na snap caps, matibay naman ng mga modern firearms. Yung iba nagsasabi na dapat gumamit ng snap caps kasi may potential po na masira yung breech face. So ano po yung breech face? Yun po yung part na kung saan lumalabas po yung ating striker o firing pin. Sa lagi po yung ginagawa na lagi kayo nagda-dry firing na walang snap caps o dummy rounds, ang nangyayari, tumatama yung firing pin o striker dun sa breech face. Okay lang siguro kung paminsan-minsan lang gawin yun, lalo na't kung magki-clear lang tayo ng ating mga baril. How about naman sa 1911? O ayan, masisira ba yung unit ninyo kapag lagi kayo nagda-dry firing? Oops, hindi ako sasagot nun. So, inimbita ko na naman si Brother Beng. O, Brother Beng, take it away. Paliwanag natin. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaputukan, mga
enthusiast sa baril, sa mga shooter. No? So, lalo na doon sa mga newbie pala nanonood ng video natin. Kanina, minessage tayo ng isang kaibigan natin, no? At tinanong niya rin ako. So, para sa ito, pare ko at sa mga newbie na nagtatanong. No? So, ang tanong is, okay lang ba na gumamit ng snap caps pag magda-dry fire? Tapos yung follow-up question, ano ba yung mangyayari pagka nagda-dry fire ka ng walang snap caps? Yung snap caps kasi is brand. Okay, so siguro mas general yung term na dummy round. Okay, so hindi siya pumuputok, hindi siya totoong bala. Ginagamit siya para ma-simulate mo yung mga functionality ng barrel. Now, alam na natin ibig sabihin ng dummy round or ng snap caps. So, pag pinagana natin yung firing mechanism, kailangan kasi maintindihan natin ano yung nangyayari sa loob. Para mas ma-identify natin ano yung impact kung may dummy round o wala. Okay? So, for example, in particular sa 1911 na muna ang example natin. Gusto nyo sa ibang baril, pwede rin natin i-analyze ng gusto. Pero yung nagtanong kasi sa akin sa 1911. At karamihan sa mga newbie, mga 1911. Oh. Tsaka ano din kasi, di ba? 1911, especially yung mga ibang local brands, mas mura. Kaya mas ito yung binibili ng mga newbie. Okay? So, for example, no, magda-dry fire tayo. Pagkalabit natin, kakalabitin natin, magsasimulate tayo na kunyari pumuputok, di ba? Isa-simulate mo yun, kaya ka nagda-dry fire. Okay? Yan yung nangyayari, di ba? So, pag bumagsak yung hammer, tumatama siya sa firing pin. Ayun yung firing pin. Okay? Tapos yung firing pin ngayon, okay, sa loob, di ba, bumabangga siyang pag ganun. Okay? So, ito may firing pin ako sa labas. Ito yun, no? So, nandito siya. Pagpalo nung hammer, no? Nung hammer, papalo siyang pag ganun. Okay? Pag ganun. So, saan siya pupunta ngayon? Kalasin natin, ha? Para mas makita nyo. So, yun. Ito magandang makita nyo. So, di ba, sabi ko nga kanina, pumo-forward to, di ba? Ito galing sa likod. Pumo-forward yan. Yun yung tumatama sa strike, sa ano, no? Sa, anong tawag dito? Sa kanyang primer. Kaya siya pumuputok, di ba? Tumatama yan doon. Okay? So, dito, may maliit na butas yan sa breech face. Ano ba papakita? Yun. Sa breech, yan siya lumulusot. Bandumi ng breech face ko. Kaya lang, ha? Yung butas na yan. Ito yung breech face. Yung butas na yan, dyan lumulusot yung firing pin. So, pag pumalo yung hammer, ganyan mangyayari. Lalabas yung firing pin. Simulate ko, ha? Kung ano mangyayari. Lalabas siya na ganyan. Nakita nyo? Ayun yung dulo ng firing pin, no? Diba? So, ngayon, what would happen? Diba? Ganyan yan. Yan. Mas kita. Yan. To. Yun, no? Yun, kita. Yan. Tumatama. Okay. So, ngayon, ang normal operation ng baril, may bala. So, ano yung bala? Ito. Gamit tayo ng dummy round. So, yung dummy round, di ba? Ang bala, nakaipit yan sa extractor na ganyan. So, ganyan na itsura niya sa loob. Di ba? Sa loob, tapos tutulak yan. Pag tumulak yan, di ba, papasok yan doon sa, ano nyo, no? Sa loob ng chamber. Kaya, papakita ko rin, ha, para mas, diba? So, ganyan itsura niya sa loob, for example. Example lang to, ha? Pero mas maintindihan nyo kasi. Diba? Nandyan yan. Alright? Ayun. Nakasayad yan normally. Kasi nakapasok yan dun sa extractor. Teka, yan, mas kita. Yun. Alright? Ayan, ha? Kita nyo, diba? So, pagka normal operation, pinalo nyo or pumalo yung hammer, diba? Tutulak yung firing pin. Yun na, doon na nangyayari yung pagputok ng bala. Okay. So, expected by design na pag kinalabit mo siya, yung hammer tatama sa firing pin. Yung firing pin ngayon is tatama sa primer. Okay?
So may sinasanggaan siyang ganun. Paglabas niya dito sa butas. Ito. Diba? Yan yung pinakita ko. Yan, may tatamaan siya. Alright? So ano mangyayari? Pag ginawa natin, nag-dry fire tayo ng walang laman na snap cap or dummy round. Okay? Mangyayari niyan, mapupunan nyo, no? Ito yung itsura ng firing pin ng 1911. Diba? Ito conical. Dito medyo pantay. Ito. Ano? Pantay ito. Yan. Tapos papalaking ganon. Parang cone na siya. Diba? Okay? So, ito kasi, hanggang itong part na to, mapupunan nyo din, may discoloration. Okay? Yan, tandaan nyo yan. Pinakita ko discoloration. Makikita nyo yan, may discoloration dito. Diba? Hanggang dyan, hanggang dito, pwede na hanggang dyan, na pwedeng lumabas doon sa butas na to, or tumama, no? Yun sa pinakita kong butas sa breech face. Okay? Ayan, ganyang kahaba yan, no? Alright. So, mapupunan nyo bumabalik, diba? Ano yung nagpapabalik sa kanya? Firing pin spring. Alright, so sa loob yan, ganyan yan. Nandyan yan, di ba? So, pagka pumalo yung hammer dito, nakatukod yan doon sa butas, sa loob sa breech face, no? Papalo siyang ganon. Gumaganon siya. Yan. Right? So, ano mangyayari pag walang snap cap? Or walang sinasanggaan yung firing pin? Okay? Mangyayari niyan, sasagad siya ng ganito. Depende pa yon kung malakas yung mainspring. Okay? Kung mas malakas yung mainspring, mas malakas yung palo ng hammer, mas malakas yung bangga niya. Ayan yun, no? 'Di ba? Yung pinakita ko sa inyo. Sumasagad yan ng ganon. Alright? Mas malakas yung bangga niya. So yung butas na yun sa breech face, tumatama itong firing pin. Kung mapupunan niyo sa akin may discoloration, palagi ko nagamit ng walang snap cap. So, gumagasgas yan doon. Tapos kalaunan, numinipis yan, tapos napuputol. Okay? Kasi, di ba, imagine niyo bakal sa bakal. Mas matibay yung, no? Kaya iba, di ba, nagpapalit yung mga titanium na firing pin or mas matitibay na firing pin. Kasi katagalan yan, pagka yan, sayad na sayad doon dahil wala kang snap cap, walang nagpo-protect sa kanya, sumasagad siya na sumasagad, gumagasgas yan. Tapos yan, nagkakaroon ng damage. Okay? As misa pa nga, ang nangyayari dyan, katagalan dyan, ito nagma-mushroom. Okay, ibang case naman yun. No? Mamaya papaliwanag ko ba't nangyayari yun. Pero dun muna, so nadadamage yan. So kung kayo, heavy, mag-dry fire, darating ang time, mapuputulan kayo ng firing pin. Okay, naranasan ko na yun. Dati nagda-dry fire ako between 500 to 1,000 na kalabit per day. Tapos hindi ako naniniwala sa aftermarket part. So, nansira yung firing pin ko. Tapos nababasag ko na nga yung firing pin stop ko rin. Kada dry fire. Kasi makulit ako dati. Dry fire ako. Nilalaro ko talaga yung baril Di ba? Okay. Tapos habang tumatagal, take note, habang nagda-dry fire kayo, so based doon sa pinaliwanag ko kanina, ito pa yung isang pwedeng epekto niya. Actually, mauuna to bago yung ibang bagay Diba? Dahil wala siyang sinasanggaan, diba, na bala, or kahit yung nagsasimulate ng primer, sumasagad lagi yung spring nyo. So yung spring nyo, na firing pin spring, nagdadala na malakas na tension or ano ba tawag doon, nakalimutan ko yung proper term, no? So yung puwersa ng hammer, kung malakas yun, lagi siya nagdadala. So ibig sabihin, imbis na ganito lang yung compression niya, konti lang, nangyayari, sumasagad siya lagi. Sa experience ko, lagi ako napuputulan ng firing pins spring. Tapos pag naputol na siya, minsan hindi nyo napupuna, di weak na yung balik, no? Tapos di ang lakas na kasi pag putol na yung spring nyo, malakas na yung tama sa kanya lagi, no? Doon sa pag ginagamit nyo. Sa totoong primer, malakas na yung tama niya.
So, minsan, dahil doon sa lakas ng tama na yon at lagi nyo pinuputok at laging hindi nyo napupuna, sira na yung firing pin spring nyo. Nagkakaroon kayo ng, eto, lumalapad to, bumumbok to, yung mushroom, nagma-mushroom to. Tapos magugulat na lang kayo one day, pagputok niyang ganon, hindi na bumabalik kasi hindi na kasya doon sa butas. So, pag dumating yung time na yun, wala ka ng choice. Puputuli na yun. Para matanggal mo lang. Ngayon, bakit importanteng maintindihan nyo yun? Kasi, kung yung baril nyo, panlaro lang, okay lang. Pero kung kagaya ng karamihan na, kagaya ko, ano yung panlaro ko, hindi yung pang-carry ko, hindi yung pambahay ko, dapat maging maingat kayo. Kasi paano, kung sa emergency situation, biglang mag-mushroom, o kaya biglang maputol yung firing pin nyo. Di ba? Nagkakaputo ka na, naghahanap ka pa ng firing pin o firing pin string o kung ano man, di ba? Nagre-repair ka pa ng baril mo. Kaya kung gagawin nyo yun, na dry fire kayo ng walang snap cap or walang dummy rounds, kailangan check upin nyo lagi yung baril nyo. At ayan mga kapistolero, narinig po ninyo ang paliwanag ni Brother Beng. O nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo, hindi. Basta kami, nandito lang kami, pinapresent namin yung pros and cons. Kayo nang magdi-decide nun. O mga kapistolero, sana naman nakatulong po sa inyo itong video na to. Itong topic na to, nasa sa inyo kung magfa-follow kayo o susundin po ninyo yung payo namin. At may mga nagsasabi na delikado daw gumamit ng snap caps o dummy rounds kasi baka mahaluan daw ng tunay na bala. Lalo na't nasa loob kayo ng bahay, nagda-dry fire, baka daw maka-aksidente. Ang sagot ko doon, syempre bago kayo mag-dry fire, gagamit kayo ng mga snap caps, ihiwalay naman po ninyo o itago ninyo yung mga tunay na bala. At yung snap caps, kulay pula po siya. Kaya nga ginawang kulay pula or kulay orange yung mga snap caps is para hindi nyo talaga mapagkamalang tunay na bala. So, pinaka-precaution doon, check nyo lagi ang inyong unit, ang inyong magazine. Baka nga may naksingitan or pinakamaganda talaga doon, ihiwalay na ninyo yung mga tunay na bala. Itago nyo muna bago kayo mag-dry fire. Hanggang sa muli po mga kapistolero, salamat sa pagsubaybay sa aking mga videos itong ginagawa natin is para sa gun community. Kung gusto po ninyong mag-comment, feel free to comment po. Magbigay po tayo ng mga suggestions or ano pong maipapayo nyo. Ay sige mga kapistolero, baka humaba pa yung kwentuhan natin. At lagi po tayo mag-iingat Be a responsible gun owner and to God be the glory.